Pagkatapos ng pagsabog, ang Goblin Shaman ay nanatili pa ring buhay, pero si Hanho ay naghagis ng kutsilyo na sumaksak sa kanyang ulo, at nakatanggap sila ng 300,000 ginto para sa pagtalo sa Kobold Shaman Boss at 50% dagdag na reward para sa pag-clear sa Killer Dungeon. Natutuwa si Hanho dahil sa wakas ay nakuha niya ang kanyang exposure, ngunit ang Spider Queen ay buhay pa rin at susubukang atakihin si Hanho. Sinaksak ito ni Righty sa mata, at namatay ito. Si Sungwo ay nag-level up sa level 14 para sa pagtalo sa boss, at tumaas ang ranggo ni Righty dahil natalo niya ang isang makapangyarihang boss monster, tumaas din ang kanyang lakas sa pakikipaglaban at pati na rin ang kanyang command abilities. Si Seongwo ay nag-draw ng isang card bilang regalo para sa pag-level up, at ngayon ang kanyang maximum na bilang ng mga skeleton ay dumagdag ng 2. Siya ay handa na para sa boss raid, at ang kanyang unang awakening ay hindi rin nalalayo. Pagkaraan ng ilang oras, nakahanap sila ng C-rank store sa dungeon. Gumagana ang tindahang ito tulad ng isang slot machine, at may mga pagpipiliang ginto, platinum, at diamond dito. Kailangan nilang paikutan ang slot machine, at makakatanggap sila ng reward kung magkatugma ang 3 bagay sa screen. Medyo naasar si Hanho dahil alam niyang gambling machine ito at siya ang may pinakamalas sa kanilang lahat. Sina Jisoo at Hanho ay parehong may humigit kumulang 300,000 gintong barya habang si Seongwo ay mayroong 1,600,000 gintong barya, kaya maaari nilang subukan ng paulit-ulit hanggang sa makakuha sila ng magandang item. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Hanho sa kanila na siya ang unang gagamit sa slot machine dahil ang unang tao ang may pinakamaraming swerte, ngunit sinabi sa kanya ni Seongwo na mayroong 3 makina, at maaari silang lahat na makasubok ng magkasama. Lahat sila ay patuloy na sumusubok, ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay. Isang mensahe ng makina ang nag-pop up na nagpapalam sa kanila na makakatanggap sila ng garantisadong mababang rank item kapag nabigo sila sa ikalimang sunod na beses, at si Hanho ay naasar tungkol dito. Si Seongwo at Jisoo ay patuloy na sumusubok na parang nalulong sila sa sistema ng pagsusugal habang si Hanho sa wakas ay naka-jackpot. Nakatanggap siya ng isang legendary magic scroll na nagbibigay daan sa player na gumamit ng random na skills, at mayroong din itong 50% na pagkakataong mabigo sa paggamit ng item na ito. Sa huli, si Jisoo ay nagkaroon ng kawalang gana, at siya ay sumuko habang si Seongwo ay ganap na naadik dito. Nakuha ni Seongwo ang first place item pagkatapos ng ilang pagsubok, at maging siya ay hindi makapaniwala. Nakakuha siya ng isang legendary item na tinatawag na Shadow King's Ring. Pinapataas nito ang agility ng user ng 3 points at ang health stats ng 2 points. Tumatawag din ito ng Shadow Clone na nagdudulot ng 50% na damage. Nakakuha si Seongwo ng bagong espesyal na quest na tinatawag na Shadow King's Heir. Kailangan niyang tipunin ang lahat ng mga relic ng Shadow King, at makakakuha siya ng Shadow King's Crown para sa pagkumpleto ng misyon na ito. Walang nakuha si Jisoo kaya binigyan siya ni Seongwo ng Wind Spirit's Bracelet. Bumalik sila Seongwo sa bayan upang ipaalam sa iba ang tungkol sa mga bagong natuklasang system shop. Pinugugol ni Seongwo at ng kanyang party ang mga natitirang araw upang gawing mas makasarili ang sistema ng bayan. Si Seongwo at ang kanyang mga kasama ay handa nang umalis para sa pagsalakay. Ipinaalam ni Hanho kay Seongwo ang tungkol sa isang new development sa app. May bagong feature na broadcasting station, at ang isa sa mga broadcast ay naka-livestream ngayon. Iniisip ni Jisoo na ito ay isang test stream dahil nakakakita lamang sila ng isang opisina. Alam ni Seongwo na maaari itong maging isang magandang paraan upang manipulahin ang opinyon ng publiko. Hindi masamang tao si prosecutor, ngunit masyado siyang ambisyoso, at gagamitin niya ang feature na ito para manghikayat ng mas maraming lalaki sa ilalim ng kanyang guild. Naging mas sikat si Seongwo pagkatapos niyang mag-level up sa level 14 bago siya, na nagdulot ng isang wrench sa plano ng prosecutor, at susubukan niyang pigilan si Seongwo. Si Seongwo ay may oath parchment na nakuha niya mula sa hidden stage, at alam niyang malapit na itong magamit. May dumating na helicopter para kunin sila. Ipinakilala ni Min Hyun-sung ang kanyang sarili bilang tenyente ng pangkat ng Crusader. Habang papunta sila, tinanong siya ni Seongwo kung okay lang bang lumipad ng ganito kasama ang lahat ng dragon sa paligid.
Sinabi sa kanya ni Min Hyam-song na walang imposible para sa Liberation Guild, at binigyan sila ng piloto ng thumbs up. Mayroon silang mga miyembro ng guild sa buong Seoul na sumusubaybay sa lokasyon at ruta ng bawat dragon bawat oras. Namangha si Seong-woo na ang pagkakaroon ng mas malaking guild ay may maraming pakinabang tulad nito. Biglang nag-pop up ang isang notification na nagsasabi sa kanila na ang raid group ay na-assign sa isang quest. Ito ay isang competition quest, at kailangan nilang patayin ang raid boss sa kanilang sariling pamamaraan. Bibigyan sila ng isang espesyal na item bilang gantimpala. Mayroong ilang mga grupo na lumalahok sa raid na ito upang ito ay maging isang friendly na kompetisyon na maaaring makagawan ng mas maganda na mga resulta. Ang panghuling raid boss, Lizardman Warlord, ay tatanggap ng Gladiator's Blessing na makakabawas sa pinsala mula sa karamihan ng mga pag-atake ng 70%. Made-deactivate ang buff na ito sa oras ng one-on-one na labanan, at ang taong makakatalo lang sa boss ay makakatanggap ng espesyal na titulo. Medyo nawindang si Min Hyam-song matapos itong basahin dahil hindi ito bahagi ng kanilang plano. Ngunit natitiyak niyang kayang kalabanan ito ng kanyang kapatid na babae at ng prosecutor at napaisip si Han-ho sa lalaking ito na pareho sila ng pag-uugaling ito. Hindi ito inaasahan ni Seong-woo dahil ang mga raid boss monster ay dapat na matatalo sa pinagsamang lakas. Ang mga boss raid ay medyo mabigat na kalaban. Sigurado siyang may nakatingin sa kanila. Nagbigay sila ng maraming alituntunin upang maghanda para sa raid na ito, ngunit sa huling minuto, may nagpahirap sa kanila. Wala nang pagpipilian si Seong-woo sa iba pang mga opsyon, at kailangan niyang makipagkompetensya laban sa mga pinuno ng ibang mga grupo. Sa section ng player guidebook, nag-upload si prosecutor ng isang mensahe kung saan sinabi niya na 12 magkakaibang grupo at 1,000 manlalaro ang makikibahagi sa pagsalakay sa Yodo Island. Ibu-broadcast ng live ang buong prosesong ito. Pagkatapos ng pagsalakay sa Yodo Island, plano ng Liberation Guild na manghuli ng mga halimaw sa buong Korea at pati na rin sa buong mundo. Natutuwa ang mga manlalaro na malaman ang tungkol sa anunsyo na ito, ngunit mayroon ding ilang mga tao na halo-halo ang naiisip na si Seong-woo ang dapat na manguna sa ekspedisyon na ito at hindi si prosecutor dahil mas mataas ang ranggo niya kaysa kay prosecutor. Sa wakas, dumating si Seong-woo at ang kanyang mga miyembro ng partido sa kanilang destinasyon. Personal na tinanggap siya ng prosecutor, at pinuri siya ni Seong-woo sa pagsasabing maayos ang pagkakaayos ng buong lugar at dapat ay naghanda silang mabuti para sa raid. Napansin ni Seong-woo ang camera, at may pakiramdam siya na gustong gamitin ng prosecutor ang raid bilang dahilan para palakasin ang kanyang pampublikong imahe sa pamamagitan ng live stream broadcast. Lumapit ang isang manlalaro at sinimulan niyang siraan si Seong-woo dahil sa pagdating lang niya kasama ang 2 tao lamang, habang pumunta siya rito kasama ang 31 sa kanyang mga elite players. Iniisip ni Seong-woo na si prosecutor at itong si Harry Potter na may purple na buhok, ay planado na ito ng maaga para masiraan sila ng puri. Ipinakilala siya ni prosecutor bilang Gang Yun Lee, at siya ang pinuno ng isang grupo ng mga survivors sa Dehakro. Si Gang Yun Lee ay isang fire-type sorcerer, at madalas siyang ma-mention sa mga forum ng app. Pinaalalahanan siya ni Seong-woo na huwag maging bastos at madali lamang talunin ng kanyang mga kasamahan ang kanyang buong grupo, at nandito sila para sa isang boss raid hindi sa isang digmaan. Nagalit si Gang Yun Lee, ngunit sinabihan siya ng prosecutor na huwag maliitin ang class ni Seong-woo dahil hindi siya nag-iisa at maaaring ipatawag niya ang kanyang mga skeleton anumang oras. Sinabihan sila ng prosecutor na pumasok sa loob dahil malapit na ang oras para sa pulong. Sa loob ng meeting room, nagtitipon ang mga pinuno ng iba't ibang grupo. Ipinakilala ni Min Hwa-song ang kanyang sarili bilang Deputy Lieutenant ng pangkat ng Crusaders. Ipinaalam niya sa kanila na tumaas ang level of difficulty ng raid sa bagong quest na ito, at tumaas din ang mga reward. Hindi nila alam kung anong uri ng mga item ang kanilang matatanggap, ngunit iniisip nila ang tungkol sa pag-convert ng halaga ng mga item sa ginto at hatiin ito ng pantay-pantay sa 12 sa kanila. Ang lahat ng mga pinuno ay sumang-ayon ng walang pagdadalawang isip, ngunit napagtanto ni Seong-woo na ang lahat ng ito ay paunang binalak, at sila ay nagtutulungan kasama si prosecutor sa simula pa lang. Ang lahat ng 10 leader na ito ay kabilang sa Liberation Guild sa ibang paraan, at ang kanilang mga reward ay mapupunta din sa Liberation Guild,
kung saan si Seongwoo ay makakatanggap lamang ng 1/12 na kabuuang bahagi. Nagtanong si Min Hwa-song kung may iba pang mga suggestions. Itinaas ni Seongwoo ang kanyang kamay at tumutol sa proposal. Ipinaliwanag pa ni Seongwoo na ang quest na ito ay nagpapasigla sa mga manlalaro na labanan ang boss ng one-on-one, kaya ang manlalaro na nakipagsapalaran sa kanyang buhay upang talunin ang boss ay dapat makakuha ng mas magandang mga gantimpala. Ipinaalam sa kanya ni Min Hwa-song na siya ang nagmungkahi ng ideya ng pantay na pamamahagi sa una pa lang. Ipinaalala niya kay Sungwoo na sinabi niya na gusto niya ng patas na gantimpala, at walang sosobra. Karamihan sa mga manlalarong ito ay mababa ang level at hindi man lang makakalaban sa boss. Nagalit ang isa sa mga pinuno at nagsabi kay Seongwoo ng one-on-one na tunggalian. Siya si An Seok-gu, isang self-styled na Iron Fist, ika-11 sa ranking, at sikat sa pakikipaglaban sa malalaking halimaw. Sinabihan siya ni Seongwoo na maupo dahil kung magseseryoso siya, hindi maganda ang magiging resulta para kay An Seok. Sumabog sa galit si An Seok, ngunit hinampas ni prosecutor ang kanyang kamay sa mesa at sinabi kay Seongwoo na sumasang-ayon siya sa kanyang plano. Pagkagabi, sinusubukan ng ilang butiki na atakihin ang isang manlalaro, ngunit lahat sila ay tinalo ni An Seok gamit ang kanyang mga kamao. Mas maraming halimaw ang lumalapit sa kanya, ngunit hindi siya natitinag. Nagsimula silang sumugod, pero may naghagis patungo sa kanila ng mga bowl ang apoy, na humantong sa isang malaking pagsabog, at lahat ng mga halimaw ay namatay kasama nito. Dumating si Gang Yunli mula sa likuran at sinabihan siyang mag-ingat dahil ang mga halimaw na butiki na ito ay hindi pangkaraniwan na mga halimaw, ngunit sapat ang kumpiyansa ni An Seok-gu na talunin sila at tapusin ang pagsalakay sa boss dito. Ipinaalam sa kanya ni Gang Yunli na kailangan din nilang pigilan ang Fallen Ones dahil sila ang magtatanim ng binhi ng World Tree dito. Kaya naman kailangan nilang isecure ang Yodo Island para maiwasan nila ang masamang resulta na iyon. Sigurado si An Seok-gu na maaalagaan ng prosecutor ang Fallen Ones at kasama na dito ang boss. Nakita nila ang isang helicopter na patungo sa Yodo Park, sa pag-aakalang pinuprotektahan nila si prosecutor sa pamamagitan ng helicopter na iyon, ngunit ipinaalam sa kanya ni Gang Yunli na ang necromancer ay papunta sa boss room sa Yodo Park. Si Mayong Suyang, na isang level 11 armored archer, ay sumusunod kay Seongwoo sa raid na ito. Siya ay isang sertipikadong bootlicker at ipinagmamalaki pa ito. Sa palagay niya ay matatalo si Seongwoo sa raid na ito dahil sinusuportahan ng iba pang 11 team ang prosecutor. Ang kailangan lang gawin ni Mayongso ay maghintay ng pagkakataon at iligaw si Seongwoo, ngunit nabigo ang lahat ng kanyang mga plano pagkatapos niyang makita si Seongwoo at ang kanyang mga kasama sa partido sa pakikipaglaban. Si Ji So-yeon ay pinasabog ang mga kalaban gamit ang kanyang Ignition Sword habang si Han-ho the North Star ay hinahampas ang mga halimaw gamit ang kanyang hindi masira na depensa. Higit sa lahat, nakamit ni Seongwoo ang isang bagong synergy pagkatapos niyang lagyan ng armor ang 30+ na mga skeleton. Ang synergy na ito ay lumilikha ng protective armor sa paligid ng kanyang mga skeleton. Naaalala ni Mayongso na ang mga Crusaders ay may katulad na synergy, na nilikha niya lamang ng kanyang sarili. Tinanong ni Seongwoo si Mayongso at ang kanyang mga kasama kung gusto din nila ng armor, ngunit tinanggihan siya ni Mayongso. At dito muna matatapos ang ating recap, huwag kalimutan ang mag-subscribe para laging updated sa mga bago nating video. Maraming salamat!